So mga kaibigan, sa naging laban nga po ng Yokohama B Corsair kontra sa kupunan ng Seahorse Mikawa kahapon. Napanood natin yung napakagandang highlights ng ating pambato na si Kai Sotto. Talo na naman sila mga kaibigan at si Kai Sotto napaka-limited ng oras kahapon. So nakita natin nung first quarter ang ganda ng performance ni Kai. Si Kai Sotto pa nga po, no, yung unang nakapuntos palagi dito sa Yokohama at yung depensa niya pinanatili niya po dito sa first quarter hanggang second quarter po yan mga kaibigan. At kung titingnan ninyo, inilabas din agad si Kai Sotto under 4 minutes of playing time dito sa first quarter. Napansin natin, mababa po yung oras or mababa yung puntos ni Kai doon. With 2 points, 2 rebounds, 1 assist at 6 minutes of playing time pa lamang. Napansin natin na pinaglalaruan na lamang, no, ni Coach Aoki Taketo itong si Kai Sotto kasi kahapon pinagpapalit-palit na lang, no, itong si Kai at itong si Scott, which is dapat talaga mas more on mahaba yung minuto ni Kai Sotto dahil maganda yung kanya niyaambag na depensa at performance. At ang napansin natin, medyo nawawala na ng ganang maglaro si Kai kasi si Yuki Kawamura kasi kahit manalo sila dito o matalo, hindi rin naman sila makakapasok sa playoffs. At itong nangyayari na lang nito, no, ay pagandahan na lang ng performance sa mga player. Nakita rin naman natin si Oliver, si Utop nagbabakawan ng bola, hindi rin nila pinapasahan si Kai Sotto. But so far so good mga kaibigan, kahapon, no, ay nakapaglaro ng 22 minutes si Kai Sotto with 11 points, 11 rebounds, no, at 2 assists at 1 block. So far so good, double-double na yan mga kaibigan. Yung rebound ni Kai, no, 11 points. Ibig sabihin talagang doon na po siya nagsisipag. Sa pagkakadamutan pa ng bola si Kai, no, hindi siya pinapasahan. Maliban na lamang dito kay Yuki Kawamura, pag may pagkakataon, pinapasahan po niya. So, ang problema mga kaibigan, sa ganitong senaryo na nangyayari, ay may posibilidad na hindi na maglaro dito sa koponan ng Yokohama B Corsair, itong si Kai Sotto. At ang sinasabi natin sa taong kontrata, malabo na yan. Bakit ko nasabi? Tapos na po, no? Tapos na at kailangan naman ng panibagong exposure ni Kai. Napapabalita at pinag-uusapan na itong NBL Australia na magbibigay ng kontrata at gustong kuhanin si Kai Sotto. But marami ding umaayaw ng mga fans na wag na nga daw, no? Mamaya, makapaglaro daw sa NBL, ibang kulang din itong si Kai Sotto. Pero kung sakasakali, basta maganda ang offer at wag lang sa Adelaide dahil puro bakaw, buhaya yung mga player dyan, okay lang. Exposure na rin yun, experience, no, para mas makatapat ni Kai Sotto yung mga NBA player talaga doon, mga ex-NBA player. At bukod pa po dyan, malaki yung chance ni Kai Sotto na ma-scout ng mga NBA scout kung doon po siya maglalaro at mabababad sa NBA Australia. Mas mataas na liga po kasi yun kung ikukumpara natin dito sa Japan B-League. Kaya naman malaki yung chance ni Kai Sotto. At yung NBA Summer League, malabo natin mga kaibigan dahil nga wala namang nagbigay ng siguradong kontrata. Yun naman ang agreement ng Wasserman, no? Kung may magbibigay ng kontratang sigurado kay Kai, sige, paayag sila dito sa NBA Summer League na maglaro si Kai Sotto. Kasi siyempre, package yan kasama yung popularity ni Kai Sotto pag ginawa siya maglaro dito sa mga NBA teams sa NBA Summer League. Mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update at may laban po, no? Sa Sabado po ulit ang magiging laban ng Yokohama kontra sa kupunan ng FE Nagoya. And hopefully kahit malabo na sila sa playoffs ay maganda pa rin o manalo pa rin itong Yokohama sa huling mga laban nila. 6 games na lamang po. Patuloy ko po kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kaibigan. Maraming salamat.